Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Hi, partner. Hi partner, kumusta naman ang weekend mo? Nag-enjoy ka ba? Okay naman ang weekend. Siyempre, dito lang din sa bahay. Wala namang ibang pupuntahan. Kala mo may bago sa lumilipas ng mga araw kala mo no? naman may bago, no? Kala mo may highlight pa rin yung Saturday at saka Sunday. Correct. Wala na. Oo, di ba? Like dati talagang sobra tayong excited kapag nalaman natin, uy, Huwebes na kasi isang araw na lang yung working day tapos Saturday and Sunday na at marami tayong plano kapag Saturday and Sunday, di ba? Pero ngayon, nalilito na nga ako eh. Akala ko ngayon araw ng Lunes, akala ko ngayon Sabado, hindi pala Lunes na pala. Nakakalito, no? Nalilito na ako sa Gulo-gulo araw na talaga. actually. Ay, oh well, at saka alam mo partner, kanina nga bang naliligo ako, niisip ko yung 'di ba nag-a-adjust tayo. So nakapag-adjust na tayo sa quarantine period, nakapag-adjust na tayo sa iba't ibang eksena ng nasa bahay, yung work from home, mga ganyan. Ang next na magiging adjustment bilang malapit na mag-July partner ay yung mag-uumpisa na ang online classes para sa mga estudyante. Oo nga. Ito yung dapat talagang paghandaan ng mga magulang, lalong-lalo ng mga working moms. Kasi partner, yung mga working moms katulad ko and working dads katulad mo, partner, hindi naman titigil yung work natin eh. Correct. Pero yung mga anak natin, ikaw swerte ka partner, hindi pa siya nag-aaral eh. Kaya pa ng pabayaan yung mga junakis mo sa YouTube at matututo yan ng ABC. Meron na akong grade 2 partner na mga pangmalakasang algebra na ito, ganyan. So, sa gitna ng kailangan mo pa rin ma-accomplish o kailangan meron ka pa rin work output dahil work from home ka, kailangan mo pa rin i-balance also yung oras mo kasi online studies na yung anak mo. Ang hirap nito partner kasi Correct. dati, kapag naghatid ka na sa anak mo sa school, obligasyon na ng school yan. Alam mo yung parang, Agree. bala na kayo dyan kayo na bahala dyan, magkita-kits na lang kami mamayang hapon, di ba? Tama. Ngayon, buong araw kasama mo. So ikaw din nakaalalay, lalong-lalo na partner kung hindi pa naman maalam sa paggamit ng laptop kasi Yes. medyo bata pa, yung mga ganun. Ang daming consideration, so good luck. Yan yung mga sa palagay ko pinaghahandaan na sa ngayon. Oo, partner. sobrang added responsibility siya sa mga nanay kasi hindi mo naman pwedeng iwanan lang sa bahay. Klase mo na anak, bahala ka na diyan. Wala namang Oo, ganun. hindi. Tututukan mo yan kasi may mga questions yan malamang. 'Di ba? Dahil nga nasa period of adjustment, malamang talaga kailangan mong tutukan halos araw-araw. Yan baka mamaya akala mo nag-aaral, yung pala nasa CR, yung pala nakatambay na sa labas yung anak mo kasi 'di ba Tama. pag online class minsan naman yung wala namang tawag dito, walang camera, minsan boses lang. Kasi depende sa requirement ng teacher. Kasi kami pag nag-online kami, boses lang maliban namin kung nandun pa yung estudyante. Totoo. Correct. Totoo yan. Oo, di ba may mga ganun, may mga memes na kumalat sa online na akala ng teacher nandun pa yung ilang mga estudyante niya, yun pala wala na kasi nga pangalan lang inandun sa screen eh. Correct. Wala namang mukha. Diba? O kaya kung mukha yan, pwede mong pwede mong dayayan. Alam mo naman tayo, mga estudyante blues natin, yung mga paano nandadaya. Oo. Akala Alam natin yan, partner. Akala mo, kausap mo pa yung estudyante, pero video na lang pala yung napapanood mo. Diba? Correct. Totoo yan. Kasi di ba pwedeng, alam natin yan kasi ginagawa ng iba yan kapag ka Zoom meeting. Kaya relate yung mga matatanda dito sa usapin natin, partner. Tapos feeling nila posible sa mga online classes ng mga anak nila. Kasi sila mismong mga
mga matatanda ang gumagawa. Oo. 'Di ba? What more yung bata partner, ang bilis mabore. Tayo nga partner syempre attention span natin Mas mahaba-haba. medyo mahaba pa Oo. compared dun sa mga bata. What more yung mga bata na hindi nila nakikita. Sa classroom nga lang partner na nakikita nila face to face. Nagkakaroon pa ng moment na ang bata yung bang hindi makaka-focus. What Correct. more kung ganito online. So talagang pagdasal talaga natin na na maitawid ng maayos itong school year na ito. Alam mo, 'di ba meron nga tayong ibang mga nakausap na mga kasamahan natin na dating nasa private school yung anak nila, pero at least for this year kasi lahat naman pare-parehas pantay-pantay in-online nila na online rather public school na lang muna yung mga ganun. Tama. Yun din isa ding option yan. Dapat by this time kabisyo meron ako yung napili na parang mode of learning para sa inyong mga anak. Good luck. Ang hirap talaga niyan, promise. Totoo Nako, ka dyan. alam ko, nakikinikinita ko na kasi partner, nung fourth quarter ng anak ko nung grade 1, naabutan na kami ng ECQ Kasi 'di ba August naman talaga nagsa-start yung school year namin. So talagang ang end ng school year namin supposedly is May. So nung inabot yung ECQ partner, inabot yung fourth quarter classes. So, ibig sabihin, medyo meron na akong idea sa online. Medyo talaga siya, partner. Medyo, misilimuot talaga ng ever so nakakalurky. Kasi, partner, di ba, kapag halimbawa, face-to-face learning, nasa classroom, for some reason, nakokontrol ng mga estudyante, lalong-lalo ng mga bata, yung pag-ihi nila. Pero kapag ka nasa bahay sila, partner, parang mayat-maya, ihi ng ihi. Oo, mas ramdam ng tatayo. Totoo yung mas ramdam ng bata ang democracy sa loob ng bahay kasi Tama. feeling niya teritoryo niya yan so pwede niyang gawin lahat ng gustuhin niya kahit alam niyang nagkaklase siya. Unlike kapag nasa physical classroom, minsan intimidated pa tayo sa mga teacher natin na mahihigpit. So talagang ako naalala ko dati noon pag kahit hina ako, hindi ako nagpapaalam sa teacher ko kasi baka feeling ko papagalitan talaga ako, di ba? Pero unlike kapag nasa bahay ka, walang takot yung anak mo sa'yo. Tama. Magtatantrums siya at magtatantrums kapag gusto niya. Di ba? Correct. Hindi lang yun. Feeling ko Oo isa nga. din. Tsaka sa school, sa classroom kasi na set up, di ba? Parang yung mismong classroom Oo. gives you Pressure. Di ba? Oo, gives you pressure. Tsaka restriction. Gives you, correct and gives you the impression na dapat magseryoso at kaya ako Tama. nandito sa classroom na ito, sa 4 walls na ito na different from the 4 walls of my home is because I'm here to study. Kaya nga yung mga iba partner, syempre hindi naman lahat partner may mayaman na may extra room for studying. Ang dapat lang talagang gawin is may extra space for online studying. Kasi kung saan-saan lang, yung halimbawa kung nasan lang din kayong, lahat kayo sabay-sabay, yung iba nanonood ng Netflix, yung iba nakasalampak sa kama, Tama. yung iba hindi niya ma-establish yung yung online learning. Tama. So kailangan kahit na maliit na espasyo, isang upuan, isang maliit na mesa, kung walang mga ganun kasi extra budget pa yun. Basta meron lang kunyari naka-masking tape na isang square dyan sa area na yan. Ibig sabihin, parang this is the area for online studying. Kasi lang, para lang ma-establish na kapag nandun na siya dun sa pwestong yun, ibig sabihin aral na. Medyo Correct. challenging talaga yan, pero okay lang yan. Lahat naman po tayo mag-a-adjust. And eventually, I'm sure, partner, pagdating ng September, wala na sigurong gusto mag-face-to-face. Kasi nakapag-adjust na sila sa nakapag-adjust na sila sa online. Yun din yung nakikita kong isa sa mga challenges Talagang yung attention ng estudyante, paano nila makukuha. 'Di ba yung kasi yung kami halimbawa 3 hours yung sa amin or minsan yung 3 hours hinati pa sa dalawa So 1.5 hours per class. Medyo sabi ng iba ko mga classmates na 3 ang subjects na sunod-sunod na 1.5 hours. So isipin 1.5 hours, 4.5. Tama ba? Hindi ko alam Parang hindi rin ako sure. Siguro. Isipin mo yung dire-diretso 4.5 hours. Yun sila matatanda na to mga kaibigan or feeling ko disadvantage siguro dahil matanda na sila. Yung iba kong classmate kaya hindi na kaya mag-focus na matagal. Feeling nila parang nabu-burn out na kaagad. May in a way nakakaurat kasi
yun nga, information overload na dire-diretso. Tapos, hindi mo nakikita yung kausap mo eh. Nakikinig ka lang. Tapos, yun pa, may mga concerns ka, may mga questions ka na hindi mo ma-raise ka agad. Unlike pag nasa physical classroom, isang kibot mo lang, taas nga lang ng kamay ma-address ka agad yung concern mo o yung question mo. Dito, hindi basta-basta kasi posible naglalag yung internet. Akala mo, di ba, bilis mag-jump ng topic ng teacher kasi nga tumigil ka na for 2 minutes, yung pala ang dami na nasabi ng teacher mo. Di ba, mga ganong distraction. So isipin mo, ito bata pa ha. Paano makukuha yung attention ng bata nang walang masyadong nakikita na colors, walang masyadong nakikita na interesting kasi boses lang boses rin napapakinggan, unlike siguro kung may gagamit ng mga accessories si teacher or mga anong tawag dito, mga video na pwedeng attractive sa mga bata. Kaya lang sa setup ngayon mukhang hindi ura-urada makakagawa ng mga attractive videos para makuha mo yung attention ng mga kids. So, mahirap pa siya sa ngayon na talagang matinding adjustment yung gagawin. Pero sabi nga, we learn as we go along, di ba? Ay, well, good luck at sana ay kayanin po natin. Hindi sana kakayanin. Kundi no kakayanin choice, talaga natin. Totoo. We are in a no choice situation, so we gotta do this, 'di ba? So kailangan talaga nga we just have to deal with it. Yan. Sa palagay ko, partner, at this point, hindi makakatulong yung magrereklamo, yung mga ganon. Tapos, yung ang dami pang, wala tayong magagawa. Lahat naman po tayo nag-a-adjust. Ang take ko lagi dyan, partner, parang katulad lang yan nung nag-ECQ tayo. Na lahat tayo parang akala natin hindi natin masosurvive or parang lahat tayo, ang mga posting natin is nakatambay tayo sa iba't ibang alam mo yun, sa iba't ibang kwarto, iba't ibang parte ng bahay, tas wala tayong ibang ginawa kundi maglinis kasi na-discover natin na may mga bagay, mandami palang hindi nalilinis sa bahay. Tas eventually now, tanong ko sa inyo, mga kabisyo, ikaw mismo na nakikinig ngayon, malinis pa ba bahay mo? Di ba hindi na? Kasi nakapag-adjust ka na di ba part of gets mo? Adjusted ka na parang na-realize mo na hindi mo naman kailangang mayat-maya naglilinis o mayat-maya may kinakalkal sa loob ng bahay. Hindi Kasi adjusted ka na dyan dito sa situation that we have. Sa palagay ko, partner, that goes for everybody, no? Hindi lang naman kami yung magulo yung bahay ulit. Baka kasi kami lang Di ba, kasi inisip natin, wala namang masyadong bisita. Bawal din naman sila lumabas ng bahay. Wala namang masyadong, di ba? I mean, hindi mo kailangan maging attractive yung bahay. Kasi wala naman lumalabas ng kanya-kanya mga bahay, bawal pa, 'di ba? Hindi pero 'di ba, sa laula na lang, partner. Hindi pero partner, gets mo 'yon na parang nung unang mga first 2 weeks wala tayong ibang ginawa na parang naglilinis tayo ng garahe, naglilinis tayo ng terrace, 'di ba? Yung mga ganon kasi wala nga tayong magawa at hindi tayo sanay. So, we look for things to do, 'di ba? But eventually, hindi ko alam kung kailan ko huling tinambayan yung terrace namin ulit. 'Di ba? May ilang linggo ko na rin tong hindi tinambayan. Yung garahe namin, hindi ko na rin napuntahan. Pagkita ko, dami na ulit tambak. Kasi nga, nag-normalize na Kumbaga, ka na, nakapag-adjust ka na. So, ganun din, pagdating sa online learning at sa online schedule, kapag ka nag-start na yung online classes, sa una, mahirap magreklamo, pero walang magagawa Correct. Di sana, hindi mo na lang, hindi mo na lang in-enroll para wala kang reklamo. Kaya lang, the fact that you enrolled, it means gusto mo i-continue yung learning. So, kailangan mong tanggapin yung mga kaakibat na stress dite. Ganun talaga. Totoo ka dyan. Parang lang yan Parang halimbawa, pag may bagong batas, di ba? Lahat tayo umaangal, lahat tayo nagreklamo, parang lahat tayo hindi agree do sa batas. Pero pasasaan ba't lumipas ang panahon, 'di ba? Sinunod din naman natin. Wala naman tayong choice kundi sumunod Naalala mo yung yung ADA, yung sa EDSA, sobrang naging napakahabang debate niyan. Pinag-usapan din natin yan ng ilang linggo, ilang araw sa tambalan, pero lahat naman tayo sumunod lang din. Tama, totoo. Wala namang magagawa Subukan mo hindi sumunod, di ba? Ganun lang siya.
mas stressful din. Oh well, good luck po sa mga yan na ang eksena ngayong linggo ito, preparation for online classes. I don't know if next week na kayo or in the next 2 weeks, ganyan. Kami partner, August pa yung start na online classes ng anak ko, pero I think meron ng parang start ng training or whatever, bridging learning kinemerut ngayon July. So, yan na yung mga... Ano tawag sa inyo? Bridging learning? Ano? Bridging sessions, parang to bridge yung natapos last year to ano, tsaka parang pang practice para hindi naman pagdating ng August na umpisa ng klase biglang lahat nganger o lahat hindi lahat kapa-kapa. Iba diba? pa yung So, blended may learning na sinasabi mo. No? Iba-iba ng tawag. iba yung bridging parang sa school lang Oo, pabunggahan talaga ng terms ito. Bridging session kinemerut yung amin. May kinemerut. Oh, yung iba blended learning. Oo. Sa amin Diba? asynchronous learning. Ay, taray. Iba din. Hindi ko Mas mahirap spell yun, ha? ang hirap i-spell. Ikaw nga hirap na hirap i-pronounce. Hindi ka ako sure kung tama yung... O, diba? Kung tama Basta yung iba't bigkas ibang ko. klase ng learning. Baka naman asynchronous yun. Ay, wow, taray. Iba ko. Insidious lang alam ko, partner. Hindi ko na alam yung mga terms mo. Iba. Pabonggahan pala. Good luck po dahil alam namin yan na yung eksena ng na pinag-iisipan at pinaghahandaan po ng lahat. Bukod pa sa saan kukuha ng tablet, nakabili na ba ng laptop, Yes, may isa pa proper yun, internet connection na ba, yung mga ganun ba. Tama So, ka good dyan. luck po mga kabisyo. We will get through this. Kayang-kaya yan. Maraming salamat sa pagtutok mga kabisyo. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Maliwagang burnay ang ating mapapakinggan kaya at inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM radio station. Love.